Pero kaya kayong gurgurin. Huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo ng mga hinayupak na to. Kayo dyan sa PNP, AFP, lahat kayo. Sa sangay ng gobyerno, akala nyo hindi niya kayong gugurgurin? Kung kaya niyang anuhin ang mga kamag-anak niya, ni Kuting, lahat sila. Dahil pati mga kamag-anak ngayon ni Lisa Smugs at ni Kuting ay pinaghihinalaan nila na puting ahas. Kaya hinahamon ko kayong lahat sa gobyerno dahil alam nyo kung sino ang nagmamando sa inyo. Ngayon, plastic sa inyo, kaya kayong gurgurin. Diba? Bakit ba tahimik ang mga kututong nakipaglaban kayo sa bayan? Look at Larry Gadon. Diba? Dating ingay-ingay yan. Babal, bobo. Tayo mo, tahimik. Alam niya mismo kung anong nangyayari. Tahimik. Diba? Asan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? Kasi takot sila kay Lisa Smugs na gugurgurin ang karir nila. At gugurgurin sila literally. Pero ako, hindi ako takot sa buwakan ng inang yan. Hindi ako takot sa hayop na yan kahit hawak mo pa lahat ng pera. Lahat ng pera ng Pilipino. Asan yung stick ko? Kahit hawak mo pa, hindi ako takot. Hindi ko makita yung stick ko dahil nagligpit kami. Okay? Palangga. Alam mo, takot ako sa'yo, Lisa Smugs. Kahit ubusin mo pera ng bayan, hindi kita tatantanan. Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Tandaan mo. Diba? Kahit ano pang paggapang mo ngayon, pangaharas mo sa mga tao dyan sa Pilipinas, pagtatanim mo ng kasong hinayupak ka, at pananahimik ng mainstream media, dahil takot sila sa'yo, dahil maapektuhan ang kanilang mga negosyo, ako hindi ako takot sa'yo. Walang mawawala sa akin, buwaka ng Genemes ka. Ikaw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Ayop ka. Ngayon, mga palangga, doon sa ating expose ngayon, ay natataranta si Lisa Smugs. Hinahanap niya nga na ngayon kung sino ang may hawak ng video at bibilhin niya. Yan ang nakarating sa atin ngayon. Hinahanap niya ngayon kung sino ang may hawak ng video ng pulburon. Dahil bibilhin niya. So sorry ka na lang. Nakakalat na yan. I don't think na ang may hawak niyan ay ipapagbili niya. Mga kababayan, sobra na ang Marcos administration na ito. Kailangan nyo nang kalusin. Dapat, bago itong taong 2024, ilulubog na natin sila lahat. Kaya yung may mga hawak ng mas malupit na alas, ako ay naging kasangkapan lamang ng tadhana. Naging kasangkapan lang ninyo. Nasa Amerika, kung tutuusin, wala akong kinalaman, di ba? Kung hindi nag-forward sa atin ang mga impormasyon kung gaano kahayop ang ginagawa ng gobyernong ito, wala akong malalaman. Ginamit ako ng tadhana. Naging instrumento ako para sabihin sa taong bayan. At I challenge you also, yung may mga hawak ng alas, you speak up. Now na. Mag-speak up na kayo dahil binababoy kayo ng isang hudas na babaeng ito, kasama si Kuting, syempre, na mandorobo. Di ba? Remember yung kanyang, actually, recently ko lang pinanood yung interview niya na nag-post, kinukwento ni Roy ng Bagong Lipunan, na binablog niya yan, na nung panahon na nasa New York sila ay pumuslit siya doon sa Miss Saigon. Wala silang ticket, nag-arte siya. Nag-arte si Lisa Smugs. Nakikipag-away doon at bilib na bilib si Kuting doon, di ba? Na nakakuha sila ng ticket. Doon pa lang, actually hindi ko napanood during the campaign eh. Si Roy ang ano sa akin noon. But anyway, doon pa lang na itong hayop na to, illegal talaga ang ginagawa. Illegal ang kanyang gawain. Na kaya niyang pumuslit, makipag-away. Imagine mo makipag-away kahit wala siyang ticket para makuha niya yung gusto niya. Kaya ganito kahayop itong First Lady Ahas ninyo. Kung sa ticket lang ay kaya niyang pumuslit, magkano lang ang ticket pag bumili ka ng mga concert na yan? How much more yung billion na hawak na nila? Nasa control ni Kuting. Isang stroke lang. Okay? Isang perma lang ay makukuha na nila ang bilyon yung pera. At you, people, lalo na sa kaming mga ordinaryong tao, kaming walang kapangyarihan, di ba?
wala naman kaming kapangyarihan para i-counter tong mga ito eh. I mean, in terms of legalities, filing a case, impeachment or whatever, ipakita sa taong bayan, kayo yung nakapwesto. Di ba? Kayo yung nandiyan, kayo yung may power. Kaming mga taong bayan, susunod na lang kami kapag inumpisahan nyo dyan sa Pilipinas ang laban. Actually, inumpisahan ko na nga eh. Wala na nga kayong kahirap-hirap. Dati naduwag pa nga kayo, di ba? Hindi ko naman sinabing naduwag yung iba. Pero ang iba sa inyo nag-aantay ng tamang panahon. Tapos sinimulan ko na, 1 taon na akong nag-iingay dito. Sabi ko nga, 1, 2, 3, 4 na tao at ang mga palangga kong mga nanonood sa akin ang naging kakampi ko sa katotohanan. And now, worldwide, even the pink lang ones na sinasabi natin na, ganito, ganyan, kasama na natin sila. Even, anong kulay, even yung mga katulad nating mga pula, na dating pula na binudol, sama-sama na tayo. So, ito mga kababayan, ang ginagawa ni Lisa Smugs, naghahanap siya ngayon ng manggugurgur sa ating lahat. Even yung mga nagpo-post dyan mga nagko-comment, especially yung mga lagi kong kasama, mga palangga, na lagi kong, kasama at na-associate sa akin. Sinususog ng mga putang inang to. Ganon sila kapikon na pikon dahil kung walang weight, walang bearing itong pinagsasabi ko, iba-brush off lang nila to. Pero dahil pinag-uusapan na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo, yung ating ini-expose dito. Kaya naman naghahanap si Lisa Smugs ng mga taong mababayaran niya para gurgurin ako, gurgurin kayo. Diyan sa gobyerno, yung mga puting ahas ko, minaman-manan na kayong lahat. Kaya talagang dobleng ingat tayo, pero hindi naman tayo dapat mag-iingat eh. Dapat tayo ang maggugurgur sa kanila. Ilagay natin sila sa kumunoy. Sila ang nagtraidor, sila ang naghudas sa pera ng bayan. Di ba? Lahat ngayon, mainstream media. Nakita nyo ba? Hindi ba napapansin yung Pilipinas kung ano nangyayari dyan? Josephine, thank you. You're there. So ito po ang malupit ngayon. Ang target nila ngayon, 2024, hindi para palaguin ang Pilipinas. Ang target nila, tatargetin tayo lahat. Lahat ng magsalita against sa gobyernong ito. Sa Pilipinas man o sa abroad, tatargetin nila lahat. Ito po ang project ni Lisa Smugs ngayong 2024 na dapat manahimik na si Maharlika, manahimik na lahat para wala na mag-o-oppose sa kanila. Kaya nga nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. Diba? At katuwang dyan, okay? Magkakatuwang silang lahat dyan. Lahat ng mga in-appoint ni Lisa Smugs. Nakita nyo lahat sa kanya lumalapit dahil siya ang nag-a-appoint ng mga sanggano. Siya ang nag-a-appoint na may record ng pagnanakaw. Si Lisa ang nag-a-appoint ng mga corrupt sa Bureau of Corrections, Bureau of Customs. Lahat ng ahensya, hawak niya. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin nyo, you are proud Filipino. Paano ka magiging proud kung itong bulinggit na tiyanak, butod-mudlo ang nagpapatakbong hinayupak na yan na basura yan. Kaya ibasura nyo uli. Di ba? Basura yung babaeng yan. Isang dugyot. Tignan mo itsura niya. Di ba? Dugyot to the highest level at lalong dinudugyot ang ating ang ating bayan, mga palangga. Ngayon, Wing Chan, thank you so much. Delikado. Mayroon ng tambaluslos, oh. Alright? May tambaluslos na pangalan. Alright. Okay. Sabi ni Eddie, ano ba yan? Bakit dyan ka sa US tapos paggalawin mo ang mga Pilipino, dapat doon ka rin mag-lead sa kanila. Tanga! Hindi mo ginagamit ang utak mo. Imagine mo, nasa Amerika na ako, dito na ako nakatira, dito yung pamilya ko. Nagsasalita ako para sa iyo. Okay? Para sa Pilipino. Okay, bakit mo ako pauuwiin? Doon ba ako nakatira? Oh, nandoon ba ang buhay ko? Nandito ang buhay ko, nandito ang karir ko. 'Di ba? Yang mga katulad nyo, katulad mo. Alright? Kaya lumulubog ang bayan, na nanahimik lang kayo at tatangu-tangu lang kayo kahit binababoy na kayo ng gobyerno ninyo. Lalo na namumuno sa inyo.
'Di ba? Yan ang problema sa bansa. Yan ang problema sa Pilipinas. Na mabigyan lang kayo ng 2 kilong bigas, 1 latang sardinas, tumatango, nagbabaw na kayo sa mga politiko. Kasalanan nyo rin kung tutusin, kasalanan nyo rin. Dahil nagpapauto kayo, kaya di ba gusto nilang maging bobo kayo, ayaw nilang umangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayaw nilang bigyan ng pagpapahalaga ang bawat nilang dahil gusto nila kayo maging mangmang. At utu-utuin, araw ng eleksyon, araw ng Pasko, bibigyan kayo ng kakaperanggot na bigas, na asukal, na kape. Then papalakpakan nyo na. Yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Bibigyan, palaro dun sa Malacanang, yung mga bata, invite. Diba? Pagpapanggap, hindi yan totoong mahal niya ang mga kabataan. Diring-diri siya sa inyo. Diba? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, very New Yorker na what? New Yorker sa ghetto. Harlem, very Harlem. Dahil hindi naman talaga mayaman yung hinayupak na yan. Diba? Kung mayaman yan, nanggagansyo ng ticket sa Miss Saigon. Diba? Ang tunay na mayaman, hindi yung tunay na tunay na mayaman, mali ako doon. Ang tunay na may kredibilidad, di ba, may integridad, may pinapangalagaan kang pangalan, hindi ka manggagansyo, hindi ka gagawa ng mali. Di ba? Dahil ang mga mata sa'yo ay nakikita, hindi lang kahit may nakatingin sa'yo, di ba? Personally, sa loob-loob mo, imagine mo, asawa ka ng Marcos, what do you expect? Ano ba ang reputasyon ng mga Marcos, di ba? Kawatan. Kaya pinandigan nila na lalong maging kawatan. Kaya kung matino ito si Lisa Smugs, ay hindi siya makikipag sabuatan sa mga smuggler. Kaya nga siya pinangalanan ng Smugs Ulitin ko, mga kababayan, hanggang kailan kayo tatahimik? Smuggling business pinasok na ni Kuting at ni Lisa. Pulburon business pinasok na nila. Diba? Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Isinama pa nila sa kanilang mga trip si Mark Anthony Sayarot. Pinasama nila yung nahulihan ng pulburon na nagmamanufacture. Isinasama si Michael Ma. Kasama nila lahat. Anong klaseng bansa meron tayo na ang presidente ninyo, ang first lady ahas ninyo, ang kahangout nila ay mga sindikato? Tapos kayo, mga general na matitino, kailan kayo kikilos? Kung talagang mahal nyo Pilipinas, I challenge all of you. Alam nyo na si Lisa ang national problem at si Kuting. Binababoy ang mga taong bayan, ginigipit ang mga negosyo ngayon, hinahanapan ng butas kapag hindi nagbigay ng tama ng bribe sa BIR. May vlog ako dyan. Kapag pinagtripan ang negosyo mo, hanapan ka ng butas or magbabayad ka ng multimillion sa kanila. Hindi papunta sa taong bayan, kundi papunta sa bulsa nila. Lahat na lang ng departamento ng gobyerno natin sa Pilipinas, binababoy ng babaeng ito. So ngayon, galit na galit sila at naghanap sila palangga ng ng manggugurgur sa ating lahat. Sa akin. Kaya thank you kaya Madam Suki na talagang pinagdarasal daw niya ako, talagang dinadasalan niya ako. Maraming salamat po sa lahat na nagdadasal sa akin at ipagdasal natin ang bayan natin na malubog na natin lahat sa kumunoy ito, mga taksil na ito. Di ba? Wala kayong hirap na hirap kayo ngayon, lalo na yung mga OFW. Lahat tayo ng mga Pilipino dyan, lahat kayo dyan sa Pilipinas. Pero ang mga buwaka ng ina ko, makaparty. You know that already. Party ng Kongreso, party ng Malacanang. Sobrang bumabaha ang pagkain, bumabaha ang mga regalo, pera, kalahating milyon, mga luxury cars, may mga regalo pa mga babaeng pakangkang. Samantalang kayo, hindi kayo makabayad ng bills ninyo dahil walang oportunidad. At itong mga pledges ni Kuting, na sinasabi recently mga pledges, putang ina, puro pledges. Di ba nagmaterialize ba yung pledges? Wala. Nga ang taong bayan kasi kung nagmaterialize yung mga pledges na sinasabi niya from his travel, their travel, from all over the world, hindi sana ganito ang bayan natin.
even bentahan ng pulburon dyan ay nagmura na. May nag-send sa akin, I think nagmura, I forgot kung sino nag-send sa akin. Ang bentahan ng pulburon, tama ba? Ewan ko kung alam nyo. 1 gramo? 1 gramo ba? Oh, from 5,000 naging 900 pesos na lang. Kumbaga, available na siya. Reachable, kumbaga, affordable. 'Di ba? Sa mga taong, dati daw kasi 5,000 ang bentahan. Ngayon, 900 pesos na lang. Yan ba yung maganda? Ay, okay. Doon sa mga nagpupula, ay, okay, nagmura na yung pulburon. 900 na lang. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, dumadami ang supply. Kaya bumabagsak. Diba? Just simply lang. Supply of low and demand. Diba? Ngayon, mga palangga. Diba? Yun yung sinasabi natin, mataas ang supply, mataas ang demand. Di ba? Maraming supply. Ngayon, kung mataas ang demand ng pulburon, tapos konti lang yung supply, kaya nagmahal. Nung panahon ni Duterte, ganun daw ang bentahan, 5,000 per gramo. Pero ano ibig sabihin nun? Kasi ibig sabihin, walang maraming supply sa bansa dahil nga tinutokhang ni panahon ni Duterte at kasama nga dapat si Kuting sa tokhang. Di ba? Napinigilan lang, nakiusap lang si Amy Marcos ayon sa ating puting ahas. So kung titignan ninyo, nasa pinaka-simple, okay, ng law of supply and demand, panahon ni Duterte, 5,000 per gramo. So kung ikaw ay addictus benedictus na wala kang pera, hindi ka makakabili kasi saan ka kuha ng 5,000, di ba? May mga pera lang o mga kurap o mayayaman ang makaka-afford. Pero sa panahon ni Kuting, 900 pesos na lang per gramo. So ibig sabihin, bumabaha ang supply sa Pilipinas, kaya kailangan i-bargain ng mga manufacturer ng pulburon. So ngayon, bakit natin pinag-usapan to? Dahil itong issue na itong pulburon na ito, sinisira nila ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Mga OFW na iniwan ninyo mga anak ninyo dahil sa kahirapan ng buhay. Ngayon, pag pinapadala niyo ng pera, ito si Toto, si Nonoy, medyo mahina ang control sa mga tukso na ganito dahil, ganun ganun talaga, vulnerable yung mga bata, di ba? Dahil may 900 siya, pinidalan siya ng pamasko ni nanay niya, o sige, titira na ako ngayon, pare, ganyan. Pero nung panahon ni Duterte, dahil kahit papaano, hindi ba na zero out ang droga, mga palangga, at least hindi affordable sa lahat. Diba? Kailangan mo muna gumawa ng paraan para kung gusto mo talagang mag-addictus benedictus, kailangan mo mag-exert ng extra effort to get 5,000 pesos para mabili mo. So yan ang napakasimple na pangyayari sa atin. Binapabaha ni Kuting, okay, ng gobyernong ito ang pulburon.